Kaunting bagay lang, ang init na ng ulo. Ganyan po tayo. Kaunting pera lamang, naku, pinag-aawayan. Now, minsan, yan po ang malaking problema po natin. Kapag sa lahat ng bagay. At alam po ba ninyo kung bakit ganito ang henerasyon po natin? Ang sabi po ni Apostol Pablo ay ganito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang sabi po doon, kahirapan, ang mga tao ay magiging maibiging sa salapi, magiging makasarili, panalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob. Mga lapastangan sa Diyos, sila'y magiging malupit, walang hamad, mapanirang puri, marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Mismo si Apostol Pablo nagsabi, sinabi niya kay Timoteo, tandaan mo, huwag mong kalalimutan, darating ang henerasyong katulad nito, at palagay ko, eto na po ang henerasyong sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kasi, ang sinasabi po rito sa mga huling araw, during the last days, at ito po yung tinatawag na last days. Kaya sabi ni Timoteo, huwag mong kalilimutan. Now, nung sabihin ito kay Timoteo, parang ikinokontrast ni Apostol Pablo si Timoteo doon sa ibang gumagawa nito. Para sinasabi mo niya, pero ikaw hindi dapat maging ganito. Dapat ang mga Kristiyano na tinawag sa kanyang pangalan ay hindi dapat maging ganito. At ang wika nga doon, mapusok, namumuhi sa mabuti. Alam nyo, minsan sabi kasi dito, sa mga huling araw, magiging makasarili ang mga tao. Kita nyo, kaunti lang ang malamangan. Kita nyo, magkaaway na. Magkapatid, nagkalamangan lang ng kaunti. Talagang minsan, nagpapatayan pa. Minsan, kung hindi namatay yung tatay, hindi pa magkakasundo. Parang nasaan na ang kabutihan? Nasaan na yung puso ng kabutihan sa ating pong mga buhay? Parang nawala na, Yan ang malaking problema. Okay? Kapag ikay medyo nahirapan, sabi niya, magkakaroon daw ng kahirapan. Ito po naman. Pero minsan, pagka tayo broke, ang init ng ulo natin. Kahit sino, ating talagang tinutubaran. Kahit walang kasalanan sa atin, makasalubog sa huwag ka nang huwag titingin-tingin sa akin dyan. Baka ikay massive ako. May mga ganun. Lalo lang mga kabataan, nagkatinginan lang. At sasabihin ng mga sa school, ang limit na mag-away. Bakit? Nagkatinginan lang. Sabi ng teacher, ano ba? Ano ba tumingin? Ang sama daw tumingin. Ay talagang nag-aaway ka din. So, nasaan ang kabutihan? Kasi, hindi ka gagawa ng mapangit na bagay kung may kabutihan ka doon sa loob. Pero kung ikay may kabutihan talaga sa loob, ang gagawin mo, magandang bagay. So, bakit gumagawa ang tao ng hindi magandang bagay? Bakit hindi makagawa ang mga tao ng tinatawag na magandang asal? Dahil walang kabutihan na pinanggagalingan doon sa loob. Okay? Yun namang iba, umulan lamang ng kaunti, galit na, naiinggit. Kaya sabi ko sa isang YouTube na napanood ko, isa daw bagay na dapat daw hindi pinopos ay yung kapag yumaman ka. Huwag daw. Bakit? Ay kasi walang matutuwa sa iyo. Kaunting-kaunti lamang ang magagalak. Bakit? Lahat kasi ang mga tao ngayon, makasarili na. Kapag nalamangan mo siya, ang iniisip niya, hindi ka masaya. Kasi hindi ikaw yung mayaman. Kita nyo? Bakit marami pong nagagalit kapag nag-focus ka kapag kumakain ka masarap? Kasi naiinggit sila, galit na galit siya, dapat kasi ikaw yung kumakain. So, nagiging makasarili. Nawawala na yung kabutihan. Nasa halip na mag-enjoy ka, ay, salamat naman. Kayo'y nakakapagganyan na. Kita niyo yun? Dapat sana mag-enjoy tayo, kasama natin, sabihin na, okay, God bless you, napakaganda no. Pero ang ginagawa, sinisiraan pa. Sinisiraan pa. So, pinapaalala po ni Apostol Pablo kay Timoteo,
Okay? Sabi niya, ikaw, Timoteo, you are belong to God. You are not belong to the world. Kung ikaw ay belong to God, and God is long kindness, dapat nagre-reflect sa iyo ang kabutihan ng Diyos. After all, you have made in the image, you are made in the image of God. So, yun, ikaw ay reflection dapat ng kabutihan ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Alam po ba ninyo bakit may kapangyarihan ng kabutihan? Dahil ang Diyos po punong-puno ng kabutihan at kapag gumagawa po tayo ng mabuti, pagka tayo may kabutihan sa ating puso, nagre-reflect po ang Diyos. Yung image ng Diyos, yung pagkakalikha natin that we are made in the image of God. Yun yung nagre-release po yun. Inire-release ng tao and therefore napapakinabangan ng tao. Ano ba ang ibig sabihin ng kindness? Ano ba ang ibig sabihin ng kabutihan? Ang kabutihan po ay yung pagbibigay ng magagandang bagay sa iyong kapwa na hindi mo iniisip kung may babalik sa iyo o wala. Yun ang kabutihan. Wala kang iniisip na anumang hidden agenda, kaya ka gumagawa ng maganda, kaya ka gumagawa ng mabuti. Wala. Yun ang totoong mabuti. Yung ginagawa mo lamang dahil meron kang natural na bagay na gusto mong gawin na talagang kahit ikaw, masaya mong ginagawa. Kaya kahit walang nangyaring pagtanggap, ang pinakamaganda nun, masaya ka. Yung bang parang lalo ka hindi sasaya kapag hindi ka nakagawa ng mabuti. At ayun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ako po, isa sa mga paborito kong artista, action star, ay si Jackie Chan. Sino po ang paborito si Jackie Chan? Bukod sa ang galing sa comedy, ang galing sa action, at napakatindi ang mga message ng kanyang mga pelikula. May kapuplutan, may mga insight. Ito po sabi ni Jackie Chan, sometimes it takes only one act of kindness and caring to change a person's life. Amen? Minsan, isang maliit lamang na kilos ng kabutihan at ng pagmamalasakit ay pwedeng magbabago sa isang tao. Alam po ninyo, yung prodigal son, alam nyo kung bakit nagbalik? Dahil naaalala niya ang kabutihan ng Diyos. Alam nyo ang mga tao, kapag hinatulan mo, lalong magagalit sa iyo. Kapag sinabihan mo ng masama, kasabihan ka rin ng masama. Pero ang mga tao, nagbabago yan kapag nakita niya yung ang kabutihan mong ginawa ay totoo. Yun yung maalaala po nila. Kapag ang isang asawang lalaki ay hiniwalay, alam po ninyo kung bakit siya babalik. Dahil maalaala niya ang kabutihan ng kanyang asawa. Pero kung wala siyang maalala ang kabutihan ng kanyang asawa, hindi na siya babalik. Hindi na siya babalik. Ganon din po sa ibang mga aspeto ng mga relasyon. Mahirap pong bumalik kung ang gagawin lamang ng isa, hahatulan ka. Okay? Mahirap pong na ikay bumalik kasi ang iisipin niya, naku, sasabihan lang, kita mo ba, balik-balik ka pa. Ang tigas-tigas kasi ng ulo mo. Pero ang problema, ang maganda po sa Diyos, eto, kapag ikay bumalik, hindi ka nasesermonan ng Diyos. Yun ang tunay na kabutihan. Amen? Yung malaya ka. Na ikay bumabalik na ha. Ang hirap noon, sisisihin ka pa, bumabalik ka na ha. Okay? Meron pong time ng pangangaral. Mga magulang sa mga anak, may time sa pangangaral. Pero kapag tapos pong nagkasala na ang inyong anak, that is not the time para pagalitan mo siya. That is the time na maalaala po niya ang aking ina, ang aking ama ay mabuti. Kaya marami pong mga nagtanan, ay hindi ko i-endorse ang pagtatanan, pero nagkamali po sila. Nagtanan, bakit hindi sila makabalik? Kasi ang iniisip nila, grabing galit pagbalik nila. Kaya ang gagawin nila,
aalis na lang sila. Lalayo na lamang sila. At kung hindi pa naghihingalo yung tatay, saka doon pa lamang sila babalik. Kita niyo? Bakit? Dahil hindi naging mabuti yung tatay. Kaya, ating pong tingnan mabuti na dapat sana masaya kayo. Kita nyo, kung ang naalaala agad ng isang tao ay kabutihan, babalik agad siya. Pero kung naaalala niya ay pagagalitan ako, maaaring magbalik siya, pero at magiging masaya pa rin, pero sayang yung taon, sayang yung oras na hindi sila masaya. Dapat sana masaya sila. Ang buhay po ay napakahalaga. Ang buhay po ay kakaiba. Hindi mo lang malalaman, minsan bigla ka na lang maaaksidente, minsan may mangyayari sa iyong masama. Ang kalusugan yon hindi guarantee na malusog ka pa kinabukasan. Ang kalakasan mo, hindi guarantee na makalakas ka pa bukas. Ang kapangyarihan mo yon hindi guarantee na may kapangyarihan ka. Mapapaltag ka. So, your investment must be your kindness. At ayun ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Hindi natin maiipon ang pera. Hindi natin maiipon ang mga material things. Pero ang naalaala sa kalangitan ay ang iyong kabutihan. That is the great investment that you can have. Amen? So, be kind. Because sometimes it takes only one act of kindness and caring to change a person's life. Hindi mo alam, siya po ay magbabago. Ang sabi po ng Proverbs, malaking pakinabang po ang kabutihan. Sabi niya, a man who is kind benefits himself. Kita niyo, siya na mismo ang nakikinabang sa kanyang sarili. Kapag siya'y mabuti, ang kauna-unahang nakikinabang siya. Hindi naman yung kanyang kapwa. Nakikinabang yung kanyang kapwa, natutuwa. Pero ang kauna-unahang nakikinabang, sabi po ni Solomon, he himself. But a cruel man contrasts heart himself. Sinasaktan niya ang sarili niya. Alam niyo kung bakit? Because kindness is a kind of investment. Isang araw tutubo ito, lalaki. At kapag lumaki po ito, aanihin mo. Pag winidro mo na ito, mas malaki ang interest. Amen? Investment nga at wala kang lugi. May mga scam, na talagang nag-invest ka ng malaking pera, pero walang bumabalik. Pero ang investment na katulad ng kindness, hindi ka manulugi. Isang araw, nag-aantay lang yun ng pagkakataon para ibalik sa iyo ng Diyos ang kabutihan ibinigay mo sa iyong kapwa. And one thing na napakabuti, ang kabutihan yon, ikaw mismo ang makikinabang. Amen? Sabi po sa Tagalog ito, kung mabait ka, para iyon sa iyong kabutihan. Ngunit kung malupit ka, para sa iyong kapahamakan. So, mamimili ka. Sabi ni Solomon, mamili ka. Gusto mong mapahamak o gusto mong mapabuti ka? Kung gusto mong mapabuti, maging mabuti ng tao. Kung gusto mong mapahamak, ay di ikaw maging malupit. Yun lang. Alsin mo na ang kabutihan sa loob mo. Yun ang sinasabi po niya rito. Now, medyo maikli lang po itong aking message dito. At tatapusin ko po sa isang kwento. Meron po isang, ito'y napanood ko sa YouTube, napakaganda. Alam nyo, kaya ako nanonood lang ng YouTube. Marami akong hinahanap ng mga quotation, mga insight. Ang gaganda minsan, ang gaganda talaga minsan. O kaya, kapag medyo ako nalulungkot, hahanap ako ng mga nakakatawa. Na nakakapag-enjoy. At sana ganun din po ang ginagawa po nyo. Now, meron po isang mama, na meron pong bangka. At ang sabi po niya, nagpunta po siya sa isang tao, ay naku, pangit na itong bangka, pangit na walang kakulay-kulay, sabi niya. Okay, sumanap po siya na magpipintura. Nagkasundo po sila sa presyo.
At pinupuntura at yung mama, sige, nag-umpisa na po sila, nakasundo na po sila sa presyo, at sinimulan niya ang pinturahan yung bangka ng isang mama. At pagkatapos po niyang pinturahan, eto na, punta po siya doon sa may-ari ng bangka, tapos na. Okay, tapos na. Sabi doon sa may-ari. At sabi niya, okay, sige, kung ano yung napagkasunduan natin, eto ang ibibigay ko sa inyo. Okay, ayos na, pareho silang masaya. Nagustuhan po nung may-ari ng bangka, yung kulay at saka klase ng pintura, yung pagkahaplos ng pintura, nagustuhan po niyang mabuti. Kaya tuwan-tuwa rin naman yung nagpinta. Kasi may kaunti pang binigay na pabuya. Kaya tuwan-tuwa, salamat, maraming salamat. Kinabukasan, balik, nagpunta yung may-ari ng bangka. Doon sa nagpintura. Alam niyo kung bakit? May dala uling pera. Ang sabi niya, tuwang-tuwa yung may-ari ng bangka, salamat sa iyong pagpipintura. Ito ang kabayaran ko ulit. Ang sabi niya, ito ang pasasalamat ko sa iyo. Ang sabi niya, nabigyan mo na ako. Pero yung binigay po niyang bagong kabayaran, mas doble doon sa isa. Hindi ko po maintindihan kung bakit binibigyan. Nabigyan na po ninyo ako, kayo ba'y makakalimutin? Ang sabi po niya doon sa pinto. Sabi niya, nabigyan mo na ako. Bakit pa ako bibigyan? Sobra-sobra ito. Ang sabi niya, kulang na kulang pa yan sa ginawa mo sa aking bangka. Alam niyo kung anong ginawa sa bangka? Kasi habang nagpipintura po siya, nakita po niya na may maliit na butas doon sa ilalim ng bangka. Ang ginawa niya, kahit hindi na sabi niya, kahit hindi trabaho, sige na nga. Aking ang takpan ito. Kumuha siya, ginawa siya ang bulkasin. Maganda yung niya pinuturahan at wala po yung butas. Now, pero bakit kayo tuwang-tuwa? Ang sabi po ng pintor, butas lang yan, ano ba rin, napakaliit na bagay lang yan. Sabi niya ganyan, alam mo ba kung ano ang nangyari? Pagkatapos mong pinturahan, natuyo yung pintura ng bangka, ako'y umalis. Hindi ko na mamalayan yung aking tatlong ako sumakay sa bangka at namangka sa malaking ilog na yun. Alam nyo, habang nung nakita ko, pagdating ko, nung makita ko yung walang bangka, yung nawala yung bangka, at wala rin yung mga apo ko, tiniyak ko sa sarili ko na ang mga sumakay ay ang mga apo ko. Kaya, hindi mo alam kung gaano ako natakot, nag-alala, kasi alam na alam ko may butas yung bangka. Kaya alala ko na baka na hindi na makabalik ng buhay ang mga apo ko. Malulunod sila, lulubog ang bangka. Pero nung kinahapunan, merong bangkang palaki ng palaki. At yung mga apo kumakawa, Lolo, narito na kami. Sakala lang siya nakahinga. Kaya ikaw na pinutol, para sa iyo, maliit lamang yung kabutihan ginawa mo. Pero hindi mo alam, nagligtas ka ng tatlong buhay at mas mahalaga, kulang na kulang pa yung ibigay ko sa iyo. Amen? So sa pagkakataon mo ito, mga kapatid, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Anumang act of kindness, gawin po natin. Kahapon, naaalala ko, kumain po kami sa Greenwich. Meron po doon nanghihingi, alam mo yun sa mga Greenwich, sa mga Jollibee. May nanghihingi, may dala pong mga produkto. Para kung bilanggo sila o kung ano man. Mga estudyante, nagbibigay ng pen, tapos may pagtutulong sila, kaysa mandi mo sila, yun ang ginagawa ko nila. Sabi ko, sige, bigla ako ng ballpen. 40 daw. Ay nakakita ko yung, sabi ko kay Mrs., ay bigyan mo na ng 50. At least may 10. At least may 10. Alam po ba ninyo ang kapalit ng 10? Sinabihan po kami.
pagpalain kayo ng Panginoon. In just 10 pesos. Ang napakahalaga ng sinabi sa atin. Alam po ba ninyo ang isang pinakamahalagang salita ng kindness? God bless you. Amen? God bless you. Kaya tuwing may birthday, ang laging hindi ko nalilimutan, God bless you. Hindi man ako makabigay ng pera, hindi man ako makabigay ng anumang regalo, pero pag sinabi kong God bless you, ang Diyos ang magpapala sa iyo. Amen? Mga thank you, gawin po natin. Because you don't know someone's life is being changed.